Okay, maghapong brown out dito sa amin. Tingnan nyo, punusis sila ng tubig. Kasi ganito yan. Pag brown out, ang ginagawa ko, lahat ng laman na tubig niyan, dinidrain ko dito sa system. Mas safe yung ating alimango pag wala silang tubig. Kasi yung tubig na, kung anong current na tubig nilang kasama dun sa container nila, mas mabilis yun masuspoil dahil nadudumihan nila, nasisira yung tubig, mas mabilis yun nasisira ang tubig. Kaya ako, once na nawalan tayo ng kuryente, dinedrain ko na yan. Kaya lahat ng tubig nila ngayon nandito sa system. Tingnan nyo, puno. Tapos, lahat ng laman yan, wala yung laman na tubig. Unless na yung row na yun sa taas, kasi yon ay walang laman yung buong ibabaw. Pero ito, may mga laman yan, kaya wala yung tubig sa loob. Yan, nandiyan lang yung lahat ng tubig. Mamaya, pag nagka-kuryente, actually, nawala ng kuryente, 6 ng umaga, magkakaroon pa raw 6 ng gabi. Yan. Mamaya yan, pag nagkaroon na ng kuryente, lilinisin ko yung filter na yon, padadaanan ko muna sila ng tubig bago ko i-fill up ulit. Siguro padadaanan ko ng mga 10 minutes o 5 minutes sila ng tubig para lahat din ng dumi dun sa loob ng kanilang container ma-flush out muna. Mapunta muna sa system, ma-circulate muna sa system bago ko sila lagyan ng tubig. Meron yung tirang tubig, konting-konti. Tignan natin, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ngayon niyan, kung anong laman para may idea kayo na may tubig pa rin siya, konting-konti lang. Yan. Pag dito kasi ninyo tinignan, hindi kita dahil madilim. Dito tayo sa clear, sa puti. Yan. Halos wala siyang gusto na niya ng pagkain. Hindi ko siya mabigyan kasi nga mabilis mag-spoil. Mamaya sila kakain pag may tubig na sila ulit. Yan. Wala yung lamang tubig. Mas safe sila ng ganyan. Kasi pwede silang 3 araw na walang tubig kaysa may tubig nga sila, nasira naman yung tubig, napapanis or nataas yung water parameter, yung nitrates, yung ammonia. Yan. Pag tumaas yun, mas mabilis silang mas-stress, mas mabilis silang mamamatay. Ganun yun. Yun siya, malaki siya. Ganun sila. Pero yung general idea niyan. Yan, mamaya, pagka nagka-kuryente, papakita ko sa inyo na kung paano ko naman sila asikasuhin. Yan, may kuryente na. Ang unang gagawin, pag may kuryente na, paandarin ko muna yung motor. Pero pag nagkaroon ng kuryente, hindi mo dapat yan isasaksak agad. Siguro mga 5 minutes na nung nagka-kuryente. Kaya isasaksak ko na yung motor ko. Yan. Saksak ko. Yung aerator, mamaya ako na paandarin. Paandarin ko muna yan nang hindi ako nag-iipon ng tubig. Maandar lang, dinidrain niya. Babalik doon. Tapos, paandarin ko lang ng ganyan. Mga 5 minutes. Yan. Habang pinaandar ko siya, 5 minutes siya andar na ganyan. Habang pinaandar ko siya na 5 minutes, ito, didrain ko muna, lilinisin ko muna to. Yang filter ko, lilinisin ko muna yan. Dahil puno na yan ng dumi. Yan. Malinis na siya. Ngayon, okay. Pwede na akong magbukas ng aerator. Bubukas muna ako aerator. Tapos, sasaraduhan ko na yun. Gagalaw na yung moving bed ko. Pwede na akong magsarado. Pwede na akong mag-ipon. Mag-ipon na tayo. Ito drain to. Ayan.
Ayun sa kabila. Yan, 1, 2, 3, 4. Mapupuno na yan. Pupuno na tayo ngayon ng tubig. Mga galaw na yan, mga 4 to 5 minutes naman. Yun, bubuksan ko na yun. Yun, bubuksan ko na yun. Kasi masyado yan malakas. Yung flow na yan, masyado yung malakas. Bubuksan ko na yun ngayon para yung hindi lahat ng pressure pumunta dito sa pipe na to. Mag-circulate na siya sa system ulit. Yan, yun, papatayin ko yun. Mga 5 minutes. Ito, pwede ko itong buksan. Tignan mo kung gaano kalakas. Yan, may tubig na siya. Pwede ko na ngayon hinaan. Hinaan ko na ngayon. Yan, bubuksan na to. Return yun. Babalik na lang yan ulit doon sa system na yun. Dito. Yan. Nababa na yung tubig. Napupuno na yun. Napupuno na yun. Malabas na sa overflow nun. Umiikot na siya. Ngayon, mamaya magpapakain ako. Pero mamaya na akong gabi magpapakain. Mga 12 na ng gabi. Kasi para maging stable na ulit sila sa tubig nila. Kaya mamaya na akong gabi magpapakain. Lumalabas na ulit yung dumi. I hope you enjoy. Like, follow, and share. Thank you for watching.